Leo, welcome dito sa last week ng April reading mo. 4th week na tayo. Maraming salamat Leo sa support mo sa aking YouTube channel and Facebook page. Sa mga bago po dito, please don't forget to subscribe, like, or follow. Regarding personal reading services, mag-PM lang kayo sa aking official na Facebook page kung balak nyo mag-avail or mag-inquire ng reading services. Okay, ito yung energy mo. Unang-una, Wood Horse. Ganda. Ang ganda naman. Wood Horse. Sabi dito, live and love joyfully. Tingnan natin yung meaning yan according to the author. No? Kasi itong deck ko na to, hindi ko man laging ginagamit yung book, pero bago kasi yan. So, para lang malaman ninyo kung ano ba talaga explanation ng gumawa nito. Live and love joyfully. Ayun yung keywords mo. Sabi dito, this card is a confirmation of the ample presence of love in your life. Wow. So, sa ngayon, mukhang merong kumbaga, umiikot yung mundo mo sa pag-ibig. Kumbaga, napapaligiran ka ng love, which is yung highest energy of all, no? Love in your life. May love ngayon na pumapalibot sa iyo, no? So, pwedeng ikaw ay nasa masayang relationship, no? Na ang sentro ninyo is pagmamahalan. Whether sa family yan, sa mag-asawa, no? Mag-jowa, your enthusiasm, joy, and zest for life have uplifted the lives of those around you. Hindi lang siya sa romance, guys. Etong love na to is pwedeng sa ginagawa mo rin. No? Parang nagra-radiate sa'yo is positivity dahil love mo yung ginagawa mo, or love yung basta love yung pinapairal mo sa mga ginagawa mo, and nakaka-experience ka ng love na pagdating sa sa pamilya, sa relationship. Kaya maganda yung aura, maganda yung aura na ini-emit mo. Kasi nanggagaling ang pundasyon mo is love sa ngayon. So, whether love mo ngayon yung bago mong career, love na love mo ngayon yung jowa mo, love na love mo ngayon yung ginagawa mo, basta may love yung love yung pinaka-fuel mo rito. Iba pagka love natin yung ginagawa natin, hindi natin nararamdaman yung pagod. Kahit gaano katambak yung trabaho mo dyan. Kasi love mo yun ginagawa mo, hindi mo siya ginagawa lang na parang hindi siya magiging labor or chore para sa'yo kasi love mo nga yung ginagawa mo. Kaya ganun din sa ginagawa natin para sa mga taong mahal natin. Hindi tayo mapapagod doon sa ginagawa natin kasi nga pagmamahal yun. Diba? Hindi ka mapapagod intindihin yung person mo kahit na nagkukulang siya, kahit hindi siya perfecto. Hindi ka napapagod unawain yung mga mahal mo sa buhay, mga ganun. Kasi love yung reason. Kaya importante na maganda yung reason mo sa mga bagay na ginagawa mo. So, your actions are guided by love. Diba? Sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ko. Okay? And your exuberance in all that you do has put you in the spotlight. Your high-spirited approach to live as an example of how being in the frequency of joy can truly change the world. Kasi dahil nga nagmumula dun sa love, ang joy yung produkto Kasi 'di ba pag hindi love
Hindi love yung energy na nagpo-fuel sa'yo pag may ginagawa kang man na bagay. Iba. Ano yung makikreate mo? Kapag love, mga positive eh. Diba? Pero pag negative din yung nararamdaman mo, or yung nasa kaibuturan ng puso mo, iba rin yung magiging gawa mong action, no? Iba talaga yung energy na lalabas sa'yo, negative din. Sabi dito, remember that the strongest love originates from the self. Be bold and open with the heart to attract more positivity into your life. Savor each joyful moment. Lasapin bawat moment, no matter how small, and tune into the joys of others by celebrating their joys. Remember these feelings whenever you need to attune yourself to the frequency of joy. As wood produces fire, start your actions from a place of compassion to brighten the light within. Pansinin nyo yung mga tao na na kulang sila sa pagmamahal. Diba? Limbawa, lumaki sila orphans, and then lumaki sila sa mga, sabihin na natin, pwedeng lumaki sila sa relatives nila, pero hindi sila nakatikim ng iba yung pagmamahal, ng pure love ng magulang doon sa pwedeng naman, pwedeng yung ibang relative mo, trato ka nilang parang anak, pero yung iba kasi minsan iba yung treatment sa kanila. Iba pagka yung iba kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal, iba merong umuusbong na personality sa kanila na hindi maganda. No? Kasi nga, napagkaitan sila ng pagmamahal. Pero pansinin niyo yung mga tao na lumaki sila sa loving family. Walang gulo-gulo sa pamilya, walang broken family, kompleto, nagmamahalan, iba. Yun yun yung tinutukoy nito. Kaya yung parang, yung basis ng paggawa mo ng isang bagay, lalo na kung love yung pinagmumulan mo, maganda. Makakakreate ka ng maganda. No? Yun yung sinasabi rito. Kumbaga, kung i-explain natin ng simple, kumbaga binasa ko lang sa inyo para malaman nyo rin yung words ng author. May mga kasi siya may association siya sa Chinese zodiac. Although wala mo na kung dyan, alam. Manipulation. This is parang magician card. Kumbaga, you have the magic to, baguhin. Kung gugustuhin mo, itong sitwasyon mo, Leo, kumbaga nasa sayo, kung paano mo i-manipulate itong situation na to, paano mo siya ma-transform nasa sayo yung susi. Parang nga, diba sabi ko nga, parang the magician card sa tarot. Okay? Kumbaga, this is you having the power na baguhin kung ano man yung gusto mong baguhin or gawin sa ngayon. No, ito yung sinasabi ni card number 8. And meron ditong Virgo energy. No? Merong Virgo energy dyan. Or, kung hindi siya, yun nga, kung hindi naman positive yung tinutukoy dyan, pwedeng may encounter ka na manipulative na person. Okay, pwedeng si Scorpio. No? Pwedeng itong person na to trying to manipulate ikaw. Pwedeng ikaw yung namamanipulate naman nito, no? Okay, pwedeng iba magkaroon kayo ng mahirap na sitwasyon, pwedeng legal, no? Magkaroon kayo ng legal problem dito. Basta parang may pagmamanipulate ng sitwasyon yan. No, kung sa negative side, halimbawa, pwedeng ikaw yung tinatry ditong i-manipulate.
Meron ka mang ma-encounter na mga ganyan. Tignan natin yung love life mo. Manipulative yung bawa yung boss mo, tinatry kang manipulate, o yung person mo, manipulative siya, kaya kinokontrol niya lahat ng kilos mo, yung mga ganun. Or ikaw, yung binanggit ko nga kanina, as a magician, na pwede mong baguhin yung situation mo, pwede mong gawin yung kung ano man yung iniisip mo na gusto mong gawin. Have faith pagdating sa iyong relationship. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. So, yan, magano ka lang. Have faith na magiging okay kayo nitong person mo. Parang yun yung sinasabi dito. Importante talaga yung pagtitiwala. No? Pagtitiwala, whether pagtitiwala sa partner mo, sa person mo, or pagtitiwala doon sa process. Kung meron man kayong stages or proseso na pinagdadaanan right now, magtiwala ka lang, have faith na kung talaga namang love nyo yung isa't isa, magiging okay yan. No? Importante talaga yung faith sa relationship. No? Sabi dito, mag-flourish yung relationship ninyo. Ibig sabihin, mag-grow pa yan. Leo, huwag kang mag-alala. Baka kasi nasa early stages pa lang kayo, syempre. Too early to tell, too early to judge, no? Hindi naman, kumbaga, huhusgahan mo Unfair naman nakakasimula nyo pa lang. No? Tingnan muna natin. Ano yung mga, The angels daw are working behind the scene para yung relationship ninyo mag-grow pa. O, diba? Ang ganda naman ng message. So, ano pa yung ibang paparating sa iyo ngayong last week, Leo? Meron kang financial pinch. Nako, pagdating sa pera, medyo muna, tifid-tifid, kasi ayan, kung magka-problema ka sa pera, budgetin yung mga importante muna unahin. Okay? Maghigpit muna ng sinturon. At meron binabanggit dito about your career. So, may paparating dito tungkol sa trabaho. Okay? Pwedeng mga important matters. Parang may binanggit na legal dito kanina So, ayan, mag-ingat ka lang. Baka may mga legal. Okay? Kung hindi naman problema yung legal, so pwedeng may mga bagong policies, may pirmahan ng kontrata, panibagong projects, no? Ayan. May mga kinalaman sa documents. Ayan. Parang nafe-feel ko. Mga kasulatan. Mga pinipirmahan. Okay? Solid foundation, success with work. Magiging successful kung ano man itong ginagawa mo. Basta, ito ay pagtutuunan mo ng effort. Yun yung sinasabi dito sa tower mo. Hindi yan magiging successful na kumurap ka lang, natulog ka lang, successful na Leo. Ibig sabihin, etong success na matatamasa mo na to, bunga yan ng iyong kasipagan at saka lahat ng mga ginawa mo in the past, no? Kumbaga nakapag-build ka ng reputation mo na-earn mo yun dahil kumbaga hindi siya overnight nangyayari. Kumbaga yan ay matagal mong ba tawag dito? Matagal mong binuo. Kumbaga yung power, 'di ba? Kumbaga, yung pundasyon, hindi naman agad-agad yan. Ganon din, pag-build ng reputation, ng pag-angat sa career, yan yun Pwedeng yan yung binabanggit yan Or kung naging expert ka na sa ginagawa mo, famous ka na dun, kasi nga matagal, kumbaga naging expert ka na sa tagal mong ginagawa yun. Hindi siya lang. Di ba, alangan namang
bawa, nag-aaral ka palang gumupit na, no, ngayon magaling ka na kagad gumupit. Siyempre, marami ka munang sisirain na buhok, 'di ba, Leo? Kumbaga, maraming practice 'yan, So, nag-iipon ka ng kumbaga, nag-aaral ka doon nabubuo 'yun sa experience. Hindi naman, kaya nga importante yung practical diba? Doon sa theoretical na, may mga natututunan tayo sa school, sa libro. Pero kasi iba pag hands-on na. Eto yun. No? Kumbaga, naging magaling ka dyan dahil nag-hands-on ka dyan. Hindi sapat yung sa book lang, eto lang. Hindi mo na i-apply, na-try mo na bang gawin, diba? Yun yung mga ganon. Kaya sabi ko, bago ka maging magaling na hairstylist or yung yung nagugupit ng buhok, marami ka munang sisiraing buhok, of course. Maraming practice yan. Yun talaga yung naging example, yun yung naisip ko Okay, so may Scorpio energy dito. Strong energy na earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Wow! So, nakikita ko talaga dito is stability. Nakita mo tong Tower, tsaka 4 of Wands mo. Stability yan. Alam mo talagang nag-pay off itong tinanim mo in the past with the 7 of Pentacles. Kasi dito parang may mga ipinungla ka pinunlakan in the past. At yun yung aanihin mo ngayon, Leo. Nagbunga ng maganda yan. Naging successful. Naging successful ka dyan. Kasi hindi biro ang di ba? Mga nag-garden dito, no? Hindi biro, matagal minsan, di ba, ang puno minsan bago nga maging puno yan, years. So nakikita ko dito na ikaw ay nag-mature, nag-level up, kumbaga alak habang tumatagal, mas lalong nagiging matapang or masarap. Sabi ko nga, this is something na hindi overnight, no? Ito ay talagang binagtyagaan mo, dinedicate mo talaga, nag-effort ka dyan. Yun na nga yung mga tinanim mo na coins na yan, naanihin mo yan. Ito na yun. Ito na yung success, no? Ng pagbibuild mo ng kung ano man yung mga tinanim mo because of your efforts, no? Ayan ang stability, So, kung ano man ito, relationship, business, career, or sa personal mo, ano man ito tungkol sa sarili mo, nakapag-build ka ng solid dito, nakapag-build ka ng something na stable. Okay? So, ayan, kung career yan, pagpapamilya, relationship, ang ganda. Negosyo, no? Emperor, pagiging boss, yung iba dito, inanin nyo na talaga, baka promotion. Or pagiging independent, financially independent. Halimbawa, lumago na yung negosyo, stable na Kumbaga dati, parang ka lang, ikaw lang yung nagsisilbi, service crew, hanggang na-promote ka ng na-promote. Naging CEO ka na, di ba? Or naging ka na, ikaw na yung may-ari, no? Sample lang yun, Kasi dito nakikita ko with the Emperor, mas confident ka na sa sarili mo, i-handle tong mga bagay. Alam mo na Alam mo paano i-manage, no? With the Emperor card. This is taking control. So, sa ngayon, sa sitwasyon na to, you are in control. O dito sa negosyo mo, sa buhay mo, no? Sa finances mo. Ayan, pwedeng promotion, magandang position to. Ayan, nakikita ko dito. Stable na position sa negosyo man or career. At tingnan natin. Or kahit sabihin mo, sa buhay mo, kung dati, hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo. So ngayon, kahit hindi ito sa career, sa negosyo, pwedeng may kinalaman lang sa sarili mo, ay mas confident ka na. Kaya mo nang dalhin yung sarili mo no? Closing message mo,
Express. Ito, Moon. So, ang message mo is sometimes we are unable to move forward because of the creative blocks holding back our ever-expanding ideas. Release them, kung ano man daw itong mga blockages na ito, preventing you na may apply mo or mapalago mo tong mga ideas mo, tanggalin mo tong mga blockages na to na nakakasagabal sa iyong progress. Release them and express yourself in ways you have never done before. Try creating a piece of artwork in a medium na bago sa iyo. No one else will see it, so let your artistry flow. Pwede kasi may mga blockages dito dun sa mga ideas mo, yun yung sinasabi na dapat mong i-release and express mo yung creativity mo, itong mga ideas mo, no? Affirmation, I move past blocks in beautiful ways. Ayan. So, nakikita ko dito na malalagpasan mo na or nalagpasan mo na, nalagpasan mo na yung mga blockages na yan. Kaya nga inaani mo na yung yung resulta ng hard work mo dito for being successful. Take care. God bless, Leo.